mayroon tayong nadiscover habang pinapandar natin yung makina. So ito yung nadiscover natin. Yan, tubig dyan na pumapatak. So may tubig pumapatak dyan. Ngayon silipin natin kung saan. So dito nung pinandar natin to, so dito medyo namamasa at saka umuusok. So ito, yan yung problema dito banda. Ayan o, dinikit lang nila ng steel glue. So dinikit lang nila guys ng steel glue. Ayan o, hindi yan nakahinang siguro. So dyan, kasi napansin natin dito banda sa may radiator umuusok at nagbabasa lagi. So dito, yan, nakita ko kagad yan na may pandikit, kaya alam ko na kung saan yung nagliliking. So bakit napansin natin kagad na mayroong leaking habang pinaandar natin to? Dahil yung makina ay nagbabago yung andar niya, pabago-bago yung andar niya. Tapos parang sobrang init ng makina dahil nga kulang na ng tubig sa makina. Parang aakto na siya na mag-overheat. So kaya napansin natin kagad at nalaman natin na mayroong leaking. So pagka ganun guys, pinandar nyo yung makina, tapos nagbabago-bago yung idle nya, diesel to, minsan tumataas, minsan bumababa, at minsan naman sobrang init ng makina kahit na naka down yung upuan nito. So possible yan may leak sa ilalim. So positive yung nakita natin, may leaking sa ilalim. So ngayon ito at saka yung sa baba ang kailangan i-repair. So medyo mahirap lang to dito banda kasi magtatanggal ka steering pump, alternator, oil filter housing, saka lower hose, thermostat, assembly housing. So hello guys, dito tayo sa ginawa natin. So ginabi na tayo kagabi kaya hindi natin na videohan. So ngayong umaga ito binidyohan na natin. So baklas talaga to, halos lahat ng binaklas natin. Ayan o, pati yung timing case cover na plastic binaklas din natin. Yan, baklas lahat ng natin cover. So ito babaklasin din natin to kasi itong puno ng pressure relief hose nya putol. Ayun, itong hose na to. So tatanggalin natin yan, ito radiator, para masolda. Tapos dito natanggal na natin. So nandito yung mga parts. So sobrang dumi talaga to. Kahapon para akong taong grasa dahil grabe ang dumi. Mapapansin nyo yan hanggang doon sa baba. So ito yung water pump nya. Yan, yun yung ito yung water pump nya. So ang problema nito guys ay nadurog na yung gasket nya. Ito, nadurog na yung gasket nya, kaya nagli-leaking din dito banda tsaka dito. So wala na kumbaga ni-repair na nila to, nilagyan ng makapal na silikon. Yan
ni-repair na nila, nilagyan ng makapal na silikon, tapos sa tagal ng panahon kinain na ng tubig yung silikon, o nagkaroon ng kalawang. Ayan, dito lumusot yung tubig, tsaka dito, tapos ito nabulok na, nabasag na nga yung labi, pati dito. So siguro original pa niya to, hindi pa napapalitan, kaya ganyan yung itsura. Tapos dito ang problema dito is lalaki pa talaga yung trabaho natin dito, gawa ng itong bypass hose na to putol na. So ang ginawa pala nila dyan ay nilagyan lang ng makapal na silikon, pero bulok na pala talaga yan siya. Nakasalpak lang dito, ito nakasalpak dito yung bypass hose, pero bulok na pala talaga, silikon na lang ang nagdala sa kanya. Yan, silikon na lang. So kung papalitan yan, magtatanggal pa tayo ng intake manifold, magtatanggal tayo ng exhaust, saka yan mabunot, kasi bypass yan, umikot kasi yan doon sa likod, bypass hose na yan. So hindi na natin tinanggal yung ito oil filter housing, dahil pwede naman siyang matanggal ng dukot lang. Pero kung gusto mo talaga ng maluwag, tanggal to, tatanggalin yan. Pero baka kalaunan tatanggalin din natin yan, kasi yung exhaust manifold, intake manifold, tatanggalin natin. Tapos yung alternator, ito tinakpan lang natin, hindi na natin tinanggal para hindi humaba yung trabaho. Tapos lilinisan na lang yan kasi naligo ng langis, nabalot. So yan yung ano natin. So ang natitirang trabaho, so ang papalitan pala dito, ito magpapalit tayo ng water pump assembly, dahil bulok na to dito, hindi na kayang repairin yan. Magkakaroon lang ng back job, okay lang to kung nasa labas. So mahirap to tanggalin, kita nyo naman yan, okay lang to kung nasa labas to, kaso nandun sa ilalim. Yan, tatanggalin, itong papalitan assembly, water pump, tapos kasama to, ito thermostat housing, yan. Tapos bypass hose, ito bypass hose. Tapos yung butas doon sa makina, so wala tayong magagawa dyan kundi lalagyan natin yan ng plain sheet. Pag nagkabit tayo, maglalagay na lang tayo ng plain sheet dyan, yung manipis na plain sheet or aluminum sheet. Pupormahin natin ng gasket sa gitna dito, manipis lang naman yun. So yun, so ayan, tanggal intake manifold, tanggal exhaust, para lang mailabas yung bypass hose pipe. Tanggal intake, tanggal exhaust. So ano lang yan, water pump tsaka bypass hose. Pero ganyan na yung itsura ng pagbaklas. Ayun, this is automation. So para magkaroon kayo ng idea, Mitsubishi L300 FB type.